So, yun na nga po. Naubos ang oras natin, pero hindi naman tayo nakapagbiyahe ng Lalamove at di rin naman ako nakapag-deliver ng box galing sa office. At ginabi ako ng pag-uwi dahil sa pagpatol ko sa isang post na nakita ko sa aking cellphone. So, ito yung post na tinutukoy ko. So, ayan. Meron kasing isang post na tungkol sa panguhuli sa isang motorsiklo na merong MDL. So, ayun. Bago ko ibigay ang aking paliwanag dito, unahan ko na po kayo. Hindi ako ganun kagaling o kaintindido sa batas. Kaya kung ano man po yung mga sasabihin ko na maririnig ninyo, ay ito po yung batay lamang po sa aking sariling pag-unawa, no, doon sa batas na aking nabasa tungkol dito sa issue nung mini driving light, no. Pero bago po ako magpatuloy sa pagpapaliwanag ng aking side, ng aking nalalaman o sa aking naunawaan sa batas ng MDL, ay nais ko pong i-shout out si Sir Angel Salamanca. Si Sir Angel po kasi yung naging kabatuan ko ng bawat nalalaman namin, no. Si Sir Angel yung naramdaman ko na sumasagot sa mga post ko, sa mga comment ko na hindi ko naramdaman na parang may pangiinsulto o may pamamahiya. Kumbaga, base nga sa sinabi ni Sir Angel na to, na sumasagot lamang siya para ibigay lang kung ano yung kanyang nalalaman din, no? So, para maliwanagan din yung ibang makakapanood o makakabasa ng mga usapan sa post na yon. So, shoutout po kay Sir Angel Salamanca. Nais ko rin linawin, Sir Angel, na hindi po ako kumbaga sumama yung loob o naasar sa inyo dahil sa mga naging palitan natin ng comment, no? Tinatanggap po 'yon as as dagdag kaalaman na rin para sa akin, no? Kasi nga sabi ko nga, hindi naman tayo ganun o hindi naman ako ganun kaalam sa batas, no? Kumbaga binoise out ko lang kung ano yung nalalaman ko sa kayo, nauunawaan ko tungkol sa batas na to, no? So, ayun. Punta na tayo dun sa issue, dun sa post ng mini driving light, no? So, ayun po, kasi kung makikita ninyo sa picture na ang motor daw na ito ay Raider yata, no? So, alam naman natin yung Raider, yung head niya, kada liko ng manibela, sumasabay yung headlight. So, kung makikita po ninyo sa picture, yung mini driving light niya nasa ilalim ng headlight. Ang naging issue rito, ang unang mga naging sagutan dito, ito unahin ko. Alam natin na bawal ikabit ang MDL sa shock, no? So, may mga nagko-comment dito na hindi naman daw sa shock siya nakakabit, no? So, may bracket siya na nakalagay dun sa ibabaw ng shock, kung saan ay ito po yung T-post, no? So, hindi siya shock, dahil ang shock nasa ilalim, T-post yung nasa, parang karugtong nung shock, no? So, sige, given na natin yon. Hindi siya sa shock, no? So, sige, doon tayo sa bracket na nakalagay doon sa hindi shock. Makikita ninyo sa picture, nasa ilalim lang siya ng headlight. So, yung headlight na yan, kumbaga parang nakapik siya sa manibela. So, every time naliliko yung manibela, gagalaw yung headlight. So, at the same time, yung mini driving light na nasa ilalim, na may sariling bracket, ay sasabay naliliko every time na ililiko mo yung manibela, di ba? So, eto, ang sabi ng iba, may mga nagko-comment na bakit yung headlight, yung mismong headlight, dapat tanggalin na rin kasi sumasabay siya pag lumiliko daw. No? So, ayun yung mga may pagka-pilosopo na sagot ng iba, pero okay lang sa atin yun kasi tayo pilosopo rin naman tayo minsan. Madalas nga hindi ako nakakausap ng matino. No, pero hindi natin inano yun kasi kumbaga nag-comment tayo ron para lang magbigay ng ng opinion, no?
na mali talaga yung pagkakalagay nung nung mini driving light, no? So, ang tanong ng iba sa akin, bakit ko raw nasabi na mali, no? Yang sabi lang naman daw kasi sa guidelines ni LTO, kailangan eto papakita ko sa screen yung guidelines na nabasa ko. Ito kasi nakasulat, they must be installed in such a way that they will not be disturbed by vibrations or shocks. Yung shocks po na nakalagay dito, baka ang tinutukoy nila is yung shock mismo nung nung mga motor natin. Tutuloy ko po they will not be disturbed by vibrations or shocks. So you cannot install them in any moving part of your vehicle. No? Like the shock absorber. No? So yung shocks na tinutukoy dun sa una, yung vibrations or shocks, yun yung madalas, kumbaga movement nung motor. Ang tinutukoy nun, yung movement na maibibigay ng motor. Yun nga, yung alog, yung kaldag, 'di ba? Yun yung tinutukoy na shocks doon. Ang binigay na ng example ng parts ng motor natin na hindi natin pwedeng pagkabitan ng mini driving light kasi nga ma-vibrate siya o maalog siya, no? Is yung shock absorbers. Yun yung bagay, yun yung item na shock natin, no? Yun yung tawag doon, shock absorbers. So yung tinutukoy na vibrations or shocks, yung shocks alog yun. Hindi yung tinutukoy doon sa mismong shock, no? Ang tinutukoy niya vibrations, alog, at yung shocks. Ayun, yun. Yung vibrations at shocks ay tumutukoy dun sa vibrate ng motor natin, lalo na pagka nalulubak tayo, no? Kaya ang binigay nila ng example dun is yung shock absorbers, no? So, bakit ko raw sinabi na bawal siyang ikabit sa, yun nga, etong nasa picture, bawal yung pagkakabit na yan kasi nga sumasabay siya sa ilaw ng headlight, no? Yun nga, bawal siya kasi nga nakakabit siya sa moving parts ng vehicle natin o ng motor natin, no? Ang tanong ng iba, bakit hindi tanggalin yung headlight neto, katulad netong motor na to, netong Raider? So, sagot ko po dyan, napaliwanag ko po dyan, base sa aking pagkakaintindi, sa pagkakaunawa, yung headlight na yan, hindi pwedeng alisin kasi yan po talaga yung design ng motor, no? So, kung gusto mo talagang kabitan niya ng MDL, hanapan mo siya ng ibang lugar sa motor mo na pwede mong pagkabitan ng bracket niya, sariling bracket niya, para maikabit mo yung MDL nang hindi siya magalaw, na nakapik siya, no? So, yun po yung yun yung pagkakaunawa ko dito sa guidelines na binigay ng LTO, no? So, yun po, ulitin ko po. Hindi po ako maalam sa batas. Wala rin akong MDL sa motor. At wala rin akong balak magkabit ng MDL. Kaya hindi ko masyadong iniintindi tong guidelines ng LTO tungkol sa MDL. Kumbaga, nung nakita ko kasi yung post na to kanina, nag-comment lang ako, nagbigay lang ako ng aking opinion, no? Nung aking naunawaan dun sa guidelines na nilabas nila, no? Kaya po, ulitin ko, hindi ako maalam sa batas, hindi ako magaling sa batas. Kumbaga, pang-unawa ko lang po yung ginamit ko rito, no? Yung naging batayan ko para ibigay yung aking opinion. Ginamit ko lang yung sarili kong pang-unawa dun sa guidelines na binigay nila. Ulitin ko po, yung vibrations or shocks na tinutukoy dyan, ay yun yung nakukuha ng motor natin sa tuwing nalulubak tayo, no? So, binigay na lang example dito yung shock absorbers kasi syempre pag nalubak tayo o nadaan tayo sa hindi pantay na daan, ang shock absorbers natin is yun yung kumukuha nung 'di ba? Nung ewan ko ano bang term pa nung basta yung shock absorbers natin
siya yung nagko-control nun para hindi masyadong matagtag yung pagsakay natin sa motor, no? Kaya ayun yung binigay na example ng LTO na hindi natin pwedeng pagkabitan ng ating mga MDL. So yun po. Sana po sa mga makakapanood ng video ko na ito ay bigay nyo rin sana kung ano man yung mga opinion ninyo, sa kung ano rin yung pagkakaintindi ninyo. Kung mali man yung pagkakaintindi ko, yung pagkakaunawa ko dun sa guidelines ng LTO, ay paki-correct na lang din po ako para nang sa ganon, yung iba makakapanood ay maintindihan din nila kung bakit mali yung pagkakaunawa ko base sa pangunawa ninyo. So, yun lang po. At sana po sa mga magko-comment sa video ko na ito ay wag natin masyadong haluan ng pamimiloso po, no? Kumbaga, magbigayan tayo ng suggestion, ng opinion dito para nang sa ganun ay mabigyan natin ng ng kahit kaunting kaalaman yung ibang mga makakapanood, no? Sabi nga nila, 'di ba? Kahit gaano natin kaalam ang batas, kung yung mga nagpapatupad nito ay hindi maalam, or sabihin natin na alam naman nila, kaya lang nandun na sila, nagkamali na, so kailangan panindigan nila yon. So ang mangyayari, doon na papasok yung maling panguhuli, no? Pero yun nga, sabi ko nga, bigayin lang tayo dito ng kanyang opinion, wala pong personalan dito, no? Walang pilosopuan po. So yun lang. Correct me if I'm wrong, pakitama na lang po kung ano yung mga sa tingin ninyo na maling pananaw ko, no? At pakipaliwanag na lang din po rito para yung iba makakapanood, iba mga magko-comment din sa video natin na to ay para tayong magkapaliwanagan. So ayun lang. Muli kay Sir Angel Salamanca, salamat po sa salamat po dun sa sa time din ninyo kanina na binigay sa pagsagot din sa aking mga comment. So, yun lang po. Peace po sa ating lahat. Bigayin lang po ng opinion. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo.